Noong unang State of the Nation address si Pangulong Bongbong Marcos, sumento sa pagbangon ng ekonomiya ang kanyang talumpati. Ano na kaya estado ng ilang ipinangako ng Pangulo at ano pa ang inaasahan sa zona niya mamaya? Darito ang unang balita. Taon-taon, inaabangan ng State of the Nation address o sona ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Dito inilalatag ang kanyang mga plano at isinusulong para sa bansa. Noong nakaraang taon, isa sa mga naging sentro ng unang sona ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay ang pagpapalago ng ating ekonomiya na labis na naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Sinabi niya na target na maabot ng Pilipinas ang upper middle income status sa 2024. At least $4,256 income per capita and the attainment of upper middle income status by 2024. Ayon sa World Bank, $4,466 o 20,469 pesos na buwan ng kita ang maituturing na upper middle income. Noong 2022, nasa $3,950 o 18,104 pesos and 17 centavos kada buwan ang per capita income ng Pilipinas o kinikita ng bawat isang tao. Nasa kategorya pa tayo ng lower middle income country. Nauna nang sinabi ng National Economic Development Authority o NEDA na malabong mangyari ang target ng Pangulo sa 2024. Posible raw itong maabot sa 2025 kung walang major disaster. Para sa ekonomisang si Dr. Randy Tuano, para maabot ang middle income status, dapat sabay-sabay ang pagtuon ng pansin sa tatlong mahalagang sektor: agrikultura, service at manufacturing industry. Ang income o yung tinatawag na gross national income per capita o per person ay tinitingnan ito ng mga pandaigdigang mga namumuhunan, no? At saka mga pandaigdigang mga bangko na mahalagang palatandaan para sa pagpunlad no, ng ating ekonomiya. No? Ano naman, di ba, kung nakikita naman natin yung parang taon, kinukumpara yung mga bansa ayon sa kung anong kinikita ng ating mamamayan. Tumatak rin sa 2022 SONA ang pahayag ng Pangulo tungkol sa inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Target niyang maging 2.5% to 4.5% ngayong 2023. Noong Enero, pumalo sa 8.7% ang inflation rate, ang pinakamataas na naitala simula November 2008. Bagamat bumaba na ito sa 5.4% nitong Hunyo, hindi pa naaabot ang target na 2.5% to 4.5%. Noong May 26, nilagdaan ng Pangulo ang Executive Order No. 28 na bumubuo sa Interagency Committee on Inflation and Market Outlook o IAC-IMO para tutukan ang inflation rate. Si Dodong mula sa San Rafael, Bulacan, dumarayo pa rito sa Kamuning, Quezon City para magtinda ng bedsheet. Ramdam daw niya na mas humirap ang buhay dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin. Kaya isa sa mga inaasahan ng mga gaya ni Dodong ang pangako ng Pangulo noon na maibaba sa 20 pesos ang kada kilo ng bigas. Ewan ko, nung sinabi niya, bababa daw yung bigas. Tumaas na ito eh. Base sa monitoring ng Department of Agriculture nang magsimula ang termino ng Pangulo Hunyo noong nakaraang taon, nasa 37 pesos and 50 centavos kada kilo ang presyo ng imported commercial rice. Ang peak price nasa 46 pesos noong Marso. Ang local commercial rice naman nasa 36 pesos hanggang 42 pesos ngayong taon. Pa sa mga nabanggit ng Pangulo noon ang pagtatayo ng Kadiwa Centers. At gagawa tayo ng mga paraan upang maramdaman ng mga mamimili ang pagluluwag ng presyo ng mga produktong pagkain sa kayang halaga, gaya ng muling pagbubuhay ng mga Kadiwa Center. Nobyembre noong nakaraang taon, inilunsad ng Pangulo ang Kadiwa ng Pasko Project para sa mas murang presyo ng mga bilihin, kabilang na ang bigas. In-expand pa ang proyekto nitong Pebrero at tinawag na Kadiwa ng Pangulo. Sa ngayon, nasa mahigit 200 Kadiwa stores na ang naitayo. Sa paglago ng ekonomiya, mahalaga na matutukan ng agrikultura na hanggang ngayon, pinamumunuan pa rin ng Pangulo bilang kalihim ng DA.
Ang pangako noon ng Pangulo, Magbibigay tayo ng pautang habang mas ilalapit natin sa sektor ng agrikultura ang hindi gaanong mahal na farm inputs na bibilhin na ng bulto ng gobyerno. Kabilang dito ang abono, pestisidyo, mga punla, feeds, fuel subsidy at ayuda para sa mga karapat-dapat na benepisyaryo. nitong Marso naman, inilunsad ng Department of Agriculture ang Agri-Negosyo Loan Program para sa nagtatanim ng sibuyas. Pero para sa mga mangingisda na nasa ilalim din ng agrikultura, tila mailap raw ang tulong. Nakatanggap kami ng tigalawang bulto, isang bultong lambat. Tapos ano pa? Wala na, yun lang. Minsan hindi, minsan nakakaparti pa ng konti, pambigas. Minsan talagang kulang pa yung pambili ng konsumo sa mahal. Sa taas ng gasolina ngayon eh. Binigyang diin din ng Pangulo noong nakaraang SONA ang patuloy na pagtatayo ng mga infrastruktura na magiging daan din daw sa pag-unlad ng ekonomiya. Tinatayang nasa 194 infrastructure projects ang aprobado na ng NEDA na nagkakahalaga ng 3 trilyong piso. Para sa isang political analyst, work in progress pa ang karamihan ng mga naging pangako ng Pangulo noong nakaraang SONA. Ano ba ang inaasahan na babanggitin sa kanyang SONA ngayong araw? Yung plans niya for building hospitals in Clark, yung pag-kondo niya sa utang ng mga farmers, yung mga pag-open ng mga kadiwa centers. My sense is that these are the plans that will be mentioned in the SONA, no? So that when he says it in the SONA, then people will take a look. Posible rin daw banggitin ng Pangulo ang kanyang bagong nilagdaan na Maharlika Investment Fund. Why? Because medyo naging maingay, no? Even yung mga eksperto sa ekonomiya na hindi maganda, no, ang Maharlika. Tapos hindi rin maganda na medyo parang ang sense is that namadali yung pagpasa ng batas. So I guess I sense that this is something that the president will explain in greater detail in the SONA to assuage the people's worry, no, about the Maharlika Fund. Sa pangalawang SONA ni Marcos, umaasa ang ating mga kababayan na mas maging konkreto ang plano at tutuparin ang mga naunang pangako. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.